Praise God, hallelujah, magandang gabi po mga kapatid. Tayo po tuloy sa ating part 2 regarding po sa ating pamagat kanina na tayo bang mga Kristiyano ay makabilang sa mag-celebrate sa mga paganong tradisyon kagaya nitong November 1 at sa November 2 at tinatawag po nilang All Saints Day para ng mga banal at November 2 All Souls Day na araw ng mga kaluluwa o araw ng mga patay. Atin pong itutuloy yung ating talakayan God, hallelujah, sa ating naumpisahan kanina. Dito na po tayo sa part 2 at naputol po ang ating talakayan kanina at ating pong itutuloy kalooban ng ating mahal na Panginoon. Praise God, hallelujah. Ayon po sa Biblia, ang tayo pong tao ay kailangan po talaga dadaan ng kamatayan. Praise God, hallelujah. Sapagkat sinasabi na cemetery, sa Tagalog sementeryo, praise God, hallelujah, ito po yung tinatawag na Sheol sa Old Testament. Sa ibang sabi, ang sementeryo, ito yung underworld. Praise God, hallelujah, na sabi nga, life is worth nothing. Sabi ng mga nabubuhay, pag nasa-sementeryo sila, sabi, life is worth nothing. The ground you walk today, you will be the rock someday. Ito daw yung mga ating lakaran ngayon habang tayo nabubuhay. God, hallelujah. Itong lakaran natin ngayon, darating ang araw, ito ang ating magiging bubong. Praise God. Alam mo ba yun? Ito ang ating magiging bubong someday. May mga araw na tayo bumalik na sa lupa na tawag na underworld. Sapagkat kung ating babasahin sa Biblia, praise God, hallelujah, sa Ecclesiastes, ito kong basahin sa Ecclesiastes, po yun sa chapter 9 verse 10. Sabi po dito, praise God, hallelujah, anumang na masumpungang gawain ng iyong kamay, gawin mo ng iyong kapangyarihan, sapagkat walang gawa ni kataman, ni kaalaman man, ni karunungan man sa Sheol na iyong pinaparunan. Ibig po sabihin pala na ng sementeryo or cemetery ay Sheol sa lumang tipan. Kailangan habang tayong nabubuhay, gawin po natin ang katha at karunungan na pinagkaloob sa atin ng ating mahal na Panginoon habang tayo nabubuhay, sapagkat pag dumating na yung gabi, ang sabi, habang may araw, gawin po natin ang lahat ng ating gagawin, sapagkat kapag dumating na ang gabi ay wala nang makakagawa gaya ng ginawa sa araw. Habang may araw, habang tayo bata pa, ay may pagkataon pa na maglingkod sa ating mahal na Panginoon, ibigay na po natin ng todo, yung 100% na paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Sapagkat kung darating yung araw ng gabi, sa oras ng ating kamatayan, ay wala nang pagkakataon pa na makagawa tayo sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. God, hallelujah. Sapagkat ang sabi nga sa Psalm chapter 89 verse 48, ano po ang sabi dito? 89 verse 48, ang pagkasabi po dito,
Sinong tao ang mabubuhay at hindi makakakita ng kamatayan, na magliligtas sa kanyang kaluluwa sa kapangyarihan ng Sheol? Wala po palang taong hindi makakita ng at hindi makita ng kamatayan na magligtas sa kanyang kaluluwa sa kapangyarihan. So, lahat po pala tayo ay dadaan po ng kamatayan, na tawag na sementeryo or Sheol, sapagkat lahat po tayo ay tao na mayroong katawang lupa na dadaan po ng kamatayan, maliban lang po sa ating mahal na Panginoong Hesus. Pagkus dumasa ng kamatayan, sa pangatlong araw siya po ay nabuhay at bagong muli. Praise God, hallelujah. Napakahalaga sa isang tao na hanggat maaari, hanggat may buhay, ibigay po natin ng todo na mag-serve po tayo sa ating Lord Jesus Christ habang tayo po ay may pagkakataon. Praise God, hallelujah. Sapagkat ang sabi nga, ang kamatayan daw ang pinakahuling hantungan ayon sa mga makasanglibutang kasabihan. Praise God, hallelujah. Ngunit para sa mga Kristiyano, sa ganang atin, na itong kamatayan po ay ito yung hindi pa ito yung katapusan, but sabi nga, death is not the end, but rather is to transit to eternal life. Hindi po ito ang katapusan. Tapusan lang po ito ng ating buhay na katawang lupa. Ngunit ito po ay paglipat natin doon sa eternal life, sa buhay ng walang hanggan. Pero ang tanong, paano tayo makapag-exit nito? How to exit this life? Sa magitan, makapag-exit tayo dito sa magitan ng ating pananampalataya, sapagkat ang Diyos Ama po ay nagkaloob sa kanyang bugtong na anak. Sabi nga sa John 3:16, na gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, sa iyo, sa akin, sa ating lahat, ay binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Sino nun? Si Lord Jesus Christ. Upang ang sino mang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak. So ano ang mangyayari? Kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito po ang pinakaasam-asam ng mga Kristiyano. Tunay na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Magkaroon ng buhay na walang hanggan. God, hallelujah. Sapagkat kung wala ito, sayang yung ating kapanahunan na igugol. Kaya napakahalaga na alamin natin yung mga bagay kung bakit tayo serve sa ating mahal na Panginoon. Sapagkat ang sabi sa 1 Corinthians, ang ating tutunghayan, praise God, hallelujah. Ano po ang sabi dito? First Corinthians chapter 15 verse 50 hanggang 57. Sabi po dito, nasabi ko sa iyo mga kapatid na ang laman at ang dugo ay hindi makapagmana ng kaharian ng Diyos. Niyang kasiraan ay magmamana ng walang kasiraan. God, hallelujah. Sa 51, narito sinasasay ko sa iyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Ibig po sabihin nito na hindi po lahat tayo ay mamamatay. Praise God, hallelujah, sa panahon na ngayon. Ngunit tayong lahat ay babaguhin. Praise God, hallelujah. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay ng mga bubuhay na maguli na walang kasiraan at tayo babaguhin. Tayo pong nabubuhay salubong sa ating mahal na Panginoon
tayo po ay babaguhin ang ating kasiraang lupa ng katawan, kasiraang ay babaguhin at papalitan ng walang kasiraan. God, hallelujah. Sapagkat kinakailangan itong may kasiraan ay magbis ng walang kasiraan at itong may kamatayan ay magbis ng walang kamatayan. Tayo pala ay papalitan ng ating katawang may kasiraan ay papalitan ng walang kasiraan at ang itong katawang may kamatayan ay papalitan ng walang kamatayan. Sabi po ng ating Apostol Pablo, sulat na sa mga taga-Korinto, tatapwat pagka itong may kasiraan ay mabisa ng walang kasiraan, itong may kamatayan ay mabisa ng walang kamatayan. Kung magagayon ay maghahari ang wikang nasusulat, mangyayari ang wikang nasusulat, nilamo ng pagtatagumpay ang kamatayan. Wala na po ang kamatayan kapag tayo napalitan na ang katawang may kasiraan, palitan ng walang kasiraan, at katawang may kamatayan, papalitan ng walang kamatayan. God, hallelujah. Tatapwat pagka itong may kasiraan ay mabisa ng walang kasiraan, itong may kamatayan ay mabisa ng walang kamatayan. Kung magkagayon ay mangyayari ang wikang sulat, nilamo na pagtatagumpay ang kamatayan. 55, saan naroon o kamatayan ang iyong pagtagumpay? Saan naroon o kamatayan ang iyong tibo? Sapagkat ang tibo ng kamatayan ay ito ating kasalanan. God, hallelujah. Pag ikay binago ng iyong ating mahal na Panginoon, ang kasalanan ay mamamatay na sa magitan ng salita ng ating mahal na Panginoon. Datapwat, salamat sa Diyos na nagbigay sa atin ng pagtatagumpay sa magitan ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ng inyong gawa sa Panginoon. Lahat pala ng ating mga gawa, huwag po tayo manghimagot sa paggawa ng mabuti, sapagkat sabi niya, hindi walang kabuluhan ng inyong gawa sa Panginoon. Merong kabuluhan ang lahat ng mga bagay na ginagawa natin para sa ating mahal na Panginoon, sapagkat napakahalaga isang tao bago dumaan sa kamatayan ay tayo po yung naihanda na preserve na ang ating kaluluwa para sa paghukom sa ating mahal na Panginoon. Kapag namatay po tayo, ang ating katawan ng lupa ang mapunta sa sementeryo, ngunit ang ating kaluluwa ay inihanda na para sa paghukom. Ano ating mga ginawa, ito may mabuti, ito may masama, subjected, na i-present natin ito sa ating mahal na Panginoon. Praise God, hallelujah. Sapagkat sabi nga sa Hebreo 9:27 na minsan na tayo mamamatay. Praise God, hallelujah. Sabi po dito, at kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghukom. Yun pala mga kapatid ko sa Panginoon. Lahat po tayo ay ang ating katawan ay tinakda para sa kamatayan. Minsan mamatay. Ngunit ang kasunod nito ay ang paghukom. Wala po ang paghukom, kaya habang wala pa, ihanda po natin ating katawan. I-prepare po natin, i-preserve natin ang ating kaluluwa sa ating mahal na Panginoon. Para pagdating ng paghukom, tayo po'y handa. God, hallelujah. Sabi nga sa Ecclesiastes 12:13, God, hallelujah. Sabi po dito, Ecclesiastes 12:13, ito ang wakas ng bagay, lahat ay marinig. Ang kamatayan po ay hindi po wakas ng ating wakas lang po ng ating katawang lupa, ngunit sa kaluluwa ay papasok tayo doon sa tinatawag na eternal life. Tayo po ita-transfer sa eternal life.
ito ang wakas ng lahat ng bagay, lahat ay marinig, ikaw ay matakot. Ito pala mga kaibigan ko, mga kapatid, ang napakahalaga sa tao, na magkaroon ka ng tunay na pagkatakot sa ating Diyos, at sundin mo ang kanyang mga utos. Kailangan po tayong sumunod. Huwag po tayong tumaliwas sa utos ng ating mahal na Panginoon, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ikaw po, sino ka man, tayo po yung tao na nilikha ng Diyos, binigyan ng buhay sa magitan ng ating butas ng ating mga ilong, at tayo naging kaluluwang may buhay. Tayo binigyan ng ating mahal na Panginoon, maaaring natin makita ang mga bagay sa mundo. Binigyan po tayo ng pagkakataon sapagkat upang tayo maglingkod sa Kanya ng lubusan, sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa katulad, pati ang mga bawat dobling bagay, maging ito ay mabuti o maging ito ay masama. Lahat pala ng mga kubling bagay na ating ginagawa, ito ay mabuti at masama, ito ay harap sa ating mahal na Panginoon. Subjected tayo na i-present natin ang ating mga gawa, kaya habang tayo nabubuhay pa, ibigay po natin ito ng buong ating buong lakas, buong talent na binigay sa ating mahal na Panginoon, ating mga buhay, pagkaloob natin sa Kanya. Serve tayo ng lubusan 100% sa ating mahal na Panginoon, sapagkat darating ang paghuhukom. Praise God, hallelujah. Sinasabi nga sa Revelation chapter 20 verse 15, ang sabi po dito, at kung ang sino man ay hindi masumpungang nakasulat sa aklat ng buhay, ay ibubulid sa dagat-dagatang apoy. Yun pala mga kaibigan ko, mga kapatid ko, mga lingkod ng ating mahal na Panginoon, mga tao na patuloy na sumusunod sa tradisyon ng mga tao na nakasanaya, mga tradisyon mula pa sa mga parokyano, mula sa iba-ibang dako ng bansa, na nagturo sa ating mga Pilipino, ating mga ninuno, na kung paano gumawa ng mga hindi kalugod-lugod sa kanyang harapan, mga bisyo gaya ng mga sugal, ibang klaseng sugal, mga paano sila, mga babae, mga babaero. God, hallelujah, hindi makontento sa isang asawa, kundi minsan nga nagkaroon pa ng 10 asawa sa kailan daw buhayin. Ngunit sabi ng Ephesians 4:5, praise God, hallelujah, one Lord, one faith, one baptism. Sa ating mga Kristiyano naman, one wife, one husband, and one boyfriend, one girlfriend. Ay isang asawa lang, isang lalaki, isang asawang babae, isang iniibig, maging ito yung lalaki, isa lang, hindi pwede lagpas sa isa o dalawa, sapagkat meron tayong isang Panginoon, isang bautismo, isa lagi, hindi pwede lagpas sa isa, sapagkat kapag naging dalawa, magiging mahirap umibig sa dalawa. Pag ikaw ay naging alipin at may dalawa kang Panginoon, hirap ibigin. Dalawa ang Panginoon mo, kailangan isa lang yung Panginoon. Praise God, hallelujah. Baka yung pangalan hindi na nakasulat doon sa aklat ng buhay, nandoon, hindi na, wala nang kakayahang magsisi ka pa doon. Praise God, hallelujah. Sapagkat ang kasunod doon, alam mo na kung anong kasunod doon, yung tinatawag na lake of fire. Sinabi sa God, hallelujah. Sa 13:8 ng Revelation, sabi po doon, at ang lahat na nananahan sa lupa ay magsisamba sa Kanya, na ang kanyang pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero na pinatay buhat ng itatag ang sanlibutan. Kapag hindi ka nakasulat ang pangalan natin sa aklat ng buhay, doon sa paghukom, God, hallelujah, ng ating Diyos na mapangyarihan sa lahat, ang ating mga kaluluwa ay tatapon doon sa dagatang apoy. Siyempre, kaya ating mga buhay man, mangyari sa ating buhay sa mundong ito,
Huwag nating katakutan ang pumatay ng katawan. Praise God, hallelujah. Kundi ang katakutan natin ang pumatay ng kaluluwa at kayang magbulig sa atin doon sa impyerno na walang iba ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Yun po ang katakutan natin. Yung mga bagay sa sanlibutan, huwag natin katakutan natin. Hayaan natin ang mga bagay sa sanlibutan na pawang lumilipas lang. Sabi nga sa Hallelujah, 1 John chapter 2 verse 15 na huwag mong ibigin ang sanlibutan. Hindi ang mga bagay sa sanlibutan. Ang sino mga umiibig sa sanlibutan, ang pag-ibig ng Ama ay wala sa Kanya. Wala pala pag-ibig ng Ama sa atin kapag iniibig po natin ang sanlibutan, kagaya naman ginagawa ng tradisyon ng sanlibutan ito. Itong November 1, nandun po yung paganong tradisyon. Nakasanayan na, ngunit bagkos nakilala na ang katotohanan, sabi nga sa James, nakaalam ng mabuti, ngunit hindi ginagawa, ito ay kasalanan. Praise God, hallelujah. Mahirap gawin sapagkat alam na, kumbaga gising na at ito'y nagtulog-tulugan. Yun ang mahirap gisingin kapag nagtulog-tulugan. Alam na ang katotohanan, ngunit nanatili pa rin sa kasamaan. Praise God, hallelujah. Praise God. Lahat po ng sabihin natin, ating mga gawa sa sanlibutan ito, praise God, hallelujah. Kung anong narinig natin ngayon pagdating sa paghukom, ay ganun din ang sasabihin sa atin ng ating mahal na Panginoon. Sabi nga sa Matthew 7:21, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok. Saan? Sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na sa langit. Lahat lang po ng gumagawa ng kalooban ng Ama na sa langit. Yun lang pala ang makapasok doon sa kaharian ng langit. Sapagkat darating ang araw, sabihin sa iyo ng ating mahal na Panginoon, marami ang nagsasabi sa akin sa araw na iyon. Anong araw na iyon? Ano yun? Yun po ang araw ng paghukom. Panginoon, Panginoon, hindi baga nagpanghula kami ng iyong mga pangalan? Sa pangalan mo'y nagpapalayas kami ng mga demonyo, at sa pangalan mo'y sigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. Kaya pong gawang mga himala. Kaya pong churches ngayon, maraming Kristiyano na gumagawa ng himala. Praise God, hallelujah. Na mamayabang nila na sila kaya mga may sakit, ibang miracles na ginawa po nila. Praise God, hallelujah. Ngunit ang sabi sa 23, at kung magkagayoy, napahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nangakilala. Magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Napakahirap yun mga kapatid ko na sabihin sa atin ng ating mahal na Panginoon na tayo po'y manggagawa ng katampalasanan. Kasi ibig sabihin noon, ang ating nag-serve tayo sa ating mahal na Panginoon, 50%. Kabit kalay, praise God, dahil kumbaga sa grade school, 75%. Ay, hindi langanin sa pasado. Praise God, hallelujah. Kaya pag lingkod ka sa ating mahal na Panginoon, ating leaders, Father of Faith, ibigay po natin ang 100% na paglilingkod sa ating mahal na Panginoon para wala pagdating sa paghukom. Ating mahal na walang no questionable, walang tanong-tanong. Ito ang iyong alipin na nagtagumpay kaya papasok doon sa kaharian na pinaghanda sa iyo mula pa nanalangin ang sanlibutan. Praise God, sapagkat ang ating mahal na Panginoon ay nandoon na po. Siya na po ay umuna doon sa kaharian. Naghanda po siya ng mansion sa atin. Nihanda niya ang ating mga kalagyan upang sa kanyang pagbabalik, mga paghanda sa kanyang lagyan, siya pabalik sa atin upang kunin ang kanyang mga lingkod. Sino yan? Yung mga matuwid. Yun po ang kunin ng ating mahal na Panginoon. Hindi po ang kukunin niya
ang pangalan ng church, yung pangalan ng simbahan mo, yung pangalan na kinaaniban mo. Hindi po yun ang babalikan ng ating mahal na Panginoon, kundi ang babalikan ng ating mahal na Panginoon tayong mga tao na tunay na naglingkod sa ating mahal na Panginoon, sapagkat tayo po ang kanyang templo na pinanahanan ng ating Diyos Ama, sapagkat sa Espiritu sinasamba natin sa Espiritu at katotohanan. John 4:14, John 4:24, na ang Diyos sa Espiritu, ilang sambahin natin siya sa Espiritu at katotohanan, sapagkat siya po ay walang laman at walang buto. Praise God, Lord. Yun po ang tunay na hinahanap ng Ama, ang tunay na manadamba. Yun sa John 4:23 hanggang 24, na yun ang hinahanap ng Ama, ang tunay na manadamba kanya, sapagkat siya po ay walang laman at walang buto. Kapag yung sinasamba po ay nakikita mula sa punong kahoy na pinutol at pinurmahan ng tao, ginawaan ng mata, ng tainga, ng paa, ngunit hindi makakita kailanman, hindi may tainga, hindi makakarinig, may paa, hindi na nakakalakad. Kaya ang ginawa na lang, binubuhat ng tao, kapwa-tao. Mangyayari yan sa ngayong parating na January 9. Marami po ang sasamba dyan sa mga Diyosang gawa ng tao. Yun po ay hindi nalulugod ang ating mahal na Panginoon, kaya tayo po ay maghanda, tayong mga lingkod ng Panginoon tunay na Kristiyano sa parating na yan, sapagkat may hula na po yung mga propesiya sa ibang bansa, sa bansang India, na sa oras na yan magkaroon po ng malaking lindol. Kaya maaaring asahan po natin yan kung yan po ay kalooban ng ating mahal na Panginoon, na tinatawag na darating niya ang big one, sapagkat naupuot ang Diyos sa ganyang mga bagay. Kapag ikaw ay makabilang dyan, nakasama dyan sa January 9, tawag na Black Nazarene, na marami daw katapon ng mga panyo, mga towel upang maihipo doon sa kahoy na pinutol, na pinurmahan ng mukha at inikot-ikot kung saan isang dako ng bansang Pilipinas. Sabay-sabay nila ipinagdiriwang ang araw na yan, at dyan naman darating ang tinatawag na Big One, na hinula ng mga sinasabi ng mga T-box, diba? Dyan yung mga parte ng mga araw saan dadaan lindol, tawag na Big One. Ngunit kapag ang Panginoon ay hindi nakapagtimpi sa mga tao, maaaring manamba sa Diyosan, at dyan naman ay pagkaloob ng ating mahal na Panginoon, tinatawag na Big One, na nag-iisang pinakamalaking lindol na maganap sa ating bansa, at tayo po'y mag-iingat, sapagkat kapag tayo po'y ay nakasama dyan, maaaring mamalasin po tayo at makitil ang ating buhay, at hindi pa natin nakilala ang ating mahal na Panginoon. Kawawa po tayo. Isa ka man sa kabilang dyan sa makasama, Black Nazarene, na sama doon pa sunod-sunod. Meron tayong mga paganong tradisyon o paniniwala o panata, hindi po yan kalooban ng Panginoon. Sabi sa Deuteronomy 10 verse 12 na verse, yan po ay karumal-dumal sa harapan ng ating mga nagan. Kaya maligpas na po tayo dyan, mga kabayan ko, at tayo maglingkod na sa ating totoong Diyos, mga pangyarihan, sapagkat siya po yan ay bubos sa atin. Binigyan ka nga ng buhay, ngunit ang sinamba mo yung nilikha ng tao, bagkos yung manilikha talang pinasawi mo o binabaliwala mo. Ang manilikha nagbigay siya ng buhay, nagbigay siya ng hininga ng iyong ilong, nagkaroon ka ng kaluluwang may buhay. Dapat yun ang unang natin pasalamatan.
Hindi yung binigay, kundi ang nagbigay. Pagkat siya nagbigay sa atin ng buhay, napakalaga po sa atin ang buhay ng tao. Anumang meron ka, mas napakalaga may buhay po tayo. Sapagkat ang buhay ay espesyal na regalo sa atin ng ating mahal na Panginoon. So ano pang gawin mo? Ikaw ay maglingkod na sa ating mahal na Panginoon habang hindi pa siya bumabalik. At kung babalik na siya, wala na pong pagkakataong tayo magsisi. Sapagkat ang pagsisisi po ay nasa huli. Pag ngayon pala magsisi ka na, balik loob ka na sa ating mahal na Panginoon. Bumalik ka sa kanyang mga paanan, makilala mo siya ng tunay na lubusan, tunay na pananampalataya na isang Diyos na walang iba sa ating mahal na Panginoong Kristo. Na pagkakataon, lingkod ka, nangyayaan kita bukas ng araw ng linggo na sumamba sa ating mahal na Panginoon sa lugar ng Malibago, Carosa, Laguna. Meron tayong panambahan doon kung paano kasama mo ang mga lingkod ng lipin ng ating mahal na Panginoon. Kilala mo ng lubusan ng ating mahal na Panginoon sapagkat siya lamang ang ating paglilingkuran, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Kung salamat po inyong lahat, nawaya nagkaroon tayo ng pangunawa at pagkapasakop sa ating mahal na Panginoon, ating unawaan. Siya lamang ating sambahin. Katotohanan, wala nang iba. Wala nang ibang sambahin. Anong klase man sinasamba mo sa iyong buhay, ay ngayon pa lang bumalikwas ka dyan. Darating araw, kapag ikaw ay namatay na, wala nang pagkakataon na ikaw ay magsisi, magbago doon sa ikalawang buhay. Ang kasunod po doon, kapag tayo po namatay, minsan mamatay pagkaloob sa atin, ang kasunod na ang paghukom. Ang paghukom, maaaring magsisi ka man doon, anong gawin mo, umiyak ka man ng dugo, wala nang pagkakataon. Kaya ngayon pa lang, bago ka na, kaibigan ko. Bansang Pilipinas, bago ka na. Ito na ang pagkakataon mo upang paglingkuran ng ating mahal na Panginoon habang ikaw ay may lakas, may kakayahan kumilos, muantay na mawala ang iyong lakas. Gusto mo mag-serve sa ating mahal na Panginoon, wala ang pagkakataon. Ngayon may lakas ka pa, bigay mo niyan sa ating mahal na Panginoon, maglingkod ng lubusan sa ating mahal na Panginoon. Salamat sa inyong lahat na ay matutunan tayo sa salita ng ating mahal na Panginoon. Tayo manalangin, bigay galang sa pagkatapos sa ating mahal na Panginoon. Panginoong Isus, maraming salamat po sa pagkataong ito yung pinagkaloob mo sa itong lingkod. God, hallelujah. Yung mga salita, mga wisdom, knowledge na mula sa iyo, Panginoon, na ikaw ang makita, ikaw ang marinig sa iyong habang lingkod, at ilagay mo laging nasa iyong likuran ng iyong alipin, ikaw ang mamusa. Bawat isa, ganit, makinig nito, Panginoon. Hipuin mo ang kanang bawat puso at maramdaman ang iyong Santong Espiritu at makilala ka na ng lubusan. At minsan pa, Lord, na guide mo ang kailang pa kung kilala ka ng lubusan. Dahil mo sa church na narapat, kaupol sa iyo, Panginoon. Ikaw lamang aming sinasamba, pagkatotohanan. Kung salamat sa iyong napigilang makapangyarihang pangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah.